Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at maligayang araw ng Sabat, lalong-lalo na sa ating mga kapatid diyan sa Anipan Church. Kumusta po kayo? Ako po'y natutuwa dahil ako po'y inimbitahan ni Sister Didit Fernando na magsishare sa inyo ng isang presentation. Kaya hindi ko na rin pinaglagpas ang pagkakataong ito dahil alam niyo po ngayon ay mag-start ang Passover. Alam naman natin ang history ng Passover, kung ano yung ibig sabihin nung ang mga tao during the time na sila ang mga bayan ng Israel na naging slaves sa Egypt. And then may mga ilang plagues doon na ginawa ng Panginoon through Moses na ginagamit ng Panginoon, pero talagang matigas pa rin ang kanyang puso. Kaya sa huli ay ang sabi ng Panginoon na maglagay ng dugo sa taas ng pintuan. Kaya kung sino man yung naniniwala, naglagay sila ng dugo galing sa mga tupa na perfect, walang depekto, at hindi namatay ang kanilang firstborn son. Kaya yung mga may dugo, dumaan lang yung the angel of death. Yung may dugo ay nag-pass over lang siya. Yung walang dugo yung sa taas ng pintuan, so the angel of death passed through. And then kaya itawag na angels of death dahil siya na ang siya ay mag-usisa sa mga pintuan kung may dugo sa taas o wala. Kung wala, lahat ng mga firstborn son or animals ay mamamatay. Kaya nung nangyari yon, talagang marami ang naligtas sa bayan ng Israel, kanilang mga unang mga anak na mga lalaki. At to remember sa pagligtas ng Panginoon sa kanila during that time, kaya taon-taon ay sineselebrate nila ito. Pero hindi nila alam na yun ay tumutukoy lamang kay Kristo. Kasi ang problema kasi hindi sila niniwala kay Kristo, kaya hanggang ngayon sineselebrate pa rin nila. Parang meron silang tinatawag na handog or cleansing. Kaya kung nakikita nyo yung mga counter na yan, itong mga counter dito, lahat ng mga lumang gamit dito ay talagang tinatapon, mga pagkain na luma, na yung mga tinapay na merong yung tatawag na leavened bread ay talagang tinatapon nila. Ayaw nilang manatili sa loob ng bahay. Kaya itong mga gamit nito ay ito lang talaga ay for Passover. Yung mga gamit na regular na ginagamit na hindi Passover, kaya dinlagyan nila ng yan yung tatawag na do not enter. Do not enter. Ibig sabihin, hindi pwedeng buksan ang mga gamit na yan. Actually, sa aking napapansin, parang burden din pala ang pag-celebrate para lang sa akin. Nakita ko lang. Dahil, biruin mo, sila ay mag-sacrifice na nag-start noong ilang araw, noong Wednesday, na sila ay magtitiis na gagamit sila ng paper plate, mga disposable plate, at kanila itong para hindi na huhugasan dahil noong araw ay ito ang sink na to ay talagang hindi pwedeng gamitin. Meron itong scotch tape dito. As long as na mag-start na ang Passover or as long as na ang gamit ay mayroong tinatawag na for Passover. Tulad itong pagkain na to. Ito lang ang pwedeng ilagay sa counter kasi mayroon siyang tatak. Yung tatawag na dalawa yan. Ito. May tatak na for Passover. Itong dalawa na to.
Ito. For Passover. Meaning yan is kosher. Kosher siya. Mga utensils hindi pwedeng gagamitin. Kaya nakalagay dyan na danger. Keep out. Yan nakalagay. Danger, keep out. Hindi pwedeng gagamitin dahil yan yung regular na mga gamit sa araw-araw na ginagamit. Kaya itong ang rice cooker ko, itong rice cooker ko ngayon, bago ito. Ito bago. Mga plates, yan, yung mga plasticwares, bago, hindi pwedeng gamitin yung old, yun, ilagay sa kwarto, mga plato, talagang bago lahat. Pero iba lang sa kanila, hindi nila tinatapon. Pero yung ibang mga Jewish talaga na 100% pure Jewish, talagang tinatapon nila yung mga old nila na mga gamit. Kaya mga kapatid, kung ating tingnan yung situation sa Passover, kung ating magbabase tayo sa after na si Jesus Christ ay namatay na sa Kalbaryo sa cross. Sana ito wala na to eh. Wala na to. Hindi na to dapat i-celebrate. Kasi ito rin ang nakapoint doon sa the last offering, which is Jesus Christ. Parang pareho lang din sa kanilang belief sa Catholic. Ang Catholic nag-celebrate ng Semana Santa na si Kristo ay pinapako sa cross, ay nagpasa ng cross. Sa kanila naman, iba sa kanila. Hindi naman ang tao magpasa ng cross. Pero, ang kanilang ginagawa, lahat ng mga bagay na mga luma, tinatapon nila yan. Mga pagkain na hindi mauubos, tinatapon. Kailangang walang naiiwan sa bahay na mga pagkaing walang nakalagay na for Passover. Lahat ng mga tindahan, mga kapatid, yung mga walang kosher na tatak, tinatakpan ho yun ng mga tela. Ibig sabihin, hindi pwedeng ibenta. Bubuksan lang yon after this week. Kasi nag-start ngayon, Saturday evening, and then matatapos naman to ngayong Saturday evening din. So 1 week. Represent na 1 week. At kanina, pumunta ako doon sa anak ng aking employer. Pina-explain nila sa akin kasi magbabasa sila ng Sedar. Sedar kasi kung atin namang bigyang pansin at totoo ng pansin, para lang ding yung parang sa kapilya na parang aabe, parang merong tinatawag na pangadje. Okay, pangadje. Tapos amen. Ay, yung isa magbabasa tapos amen. Parang ganun lang. Ganun. So, parang tinatawag is tradition. Nagbabase sila sa sinusulat ng kanilang rabbi. Rabbi kasi doon sila sumusunod eh. Yun lang tinatawag na propeta nila. Sa atin naman meron tayong prophetess at mga prophets at lalong-lalo na mga writings ni Ellen White. Doon tayo nagabase sa spirit of prophecy. Sa kanila naman yung sulat ng rabbi. Kaya sabi ni pastor, malaking obligasyon ang rabbi at basta malaki ang kanyang pagkakamali na siya ay sisingilin ng Panginoon dahil ang dami-daming mga Israelites na nawala sa katotohanan. Parang nabulag sila sa katotohanan. Dahil hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ay bakit nagiging tao, bakit bakit tayo naniniwala sa Kanya na siya yung Misaya na hindi karapat dapat maniwalaan dahil siya ay nagkatawang tao. Ayaw nilang maniwala ng ganun. So, ang daming bawal, mga kapatid, lalo na sa Passover. Hindi ka pwedeng maglagay ng baso dito sa counter na to. Yung mga baso na hindi bago, hindi pwedeng ilagay dito. Kasi sa kanila, tinatanong ko, ano ba, kasalanan ba yan o hindi? Hindi nila masabi kung kasalanan o hindi. Basta sa kanila lang, sinusunod lang nila kung ano yung nakalaan or utos or nasusulat sa kanilang rabbi.
ayaw nilang banggitin yung sin. Yung disipulo ng rabbi na pumunta dito sa bahay, tinatanong ko siya, kasalanan ba? Don't mention about sin dahil wala namang mapapansin natin kung yan ay kasalanan ba o hindi. So kung hindi kasalanan, bakit bawal, di ba? So tradition lang talaga, tradition lang. Although they are so very strict sa Sabado, pero ang problema lang, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. So tinatanong ko, they are still longing for the Messiah, which is Jesus Christ. Naghihintay pa rin sila hanggang ngayon. So parang masakit sa dibdib. Parang sabi ko sarili ko, kawawa naman ang mga tao. Tapos hindi natin masasabi kung maligtas ba sila o hindi. Only God knows everything because alam naman natin na mahal ng Panginoon ang sambayanan ng Israel. So, Passover, nandun sila ngayon doon sa kanyang anak niya. Tapos, matatapos pa yon siguro mga alas 12 pa ng gabi. Ngayon, ang oras ngayon, alas 8 pa lang. So, matatapos yun, mga alas 12. Saka pa kakain. Bawat kain, dasal. Bawat putahe, kung prutas ang kinakain, dadasalan yan. Kung turkey, dadasalan. Bawat klaseng prutas ay pagkain, dinadasalan nila. Lahat ng mga meaning noong nag-sacrifice ang mga Israelite during the time na sila ay lumabas sa Ehipto, kung paano sila nag-sacrifice, lahat yun may mga pagkain na nakalagay doon. Itong pagkain na to, it is symbolizing when during the time that the Israelites suffered, na ito lang ang kanilang kinakain, nuts, pipino, at meron ding tatawag no na para siyang ang pangalan is horseradish. Yes, horseradish ang pangalan. Yun ang kinakain ng mga tao during the time. So sabi ko, parang kawawa naman sila. Pero sige lang, only God knows. Ang sa akin lang kasi is to respect their tradition kasi nandito tayo sa kanilang lugar eh. Pero kung sana naman, kung sa panahon sila namin magtatanong tungod sa ating religion, Seventh-day Adventist, willing naman ako nag-share, lalo sa aking verse, nisharean ko rin siya. Ganun ba? Kami, naniwala kami tungkol kay Jesus Christ that He is the Messiah according to the Bible. And we fully believe that the first that Jesus came nung siya ay pinanganak sa libutan, and then the second time that He will come for the second coming. And then sabi na aking employer, ganun ba? Ganun lang. Pero sana ay hipuin ng Panginoon kasi sila po ay nawala sa katotohanan. Kaya atin lang silang ipag-pray. So maraming salamat po mga kapatid. Kumusta po kayong lahat dyan at maligayang araw ng Sabat.